Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibigay po natin yung the best na papuri, pagsamba sa ating Diyos, pagkat siya'y karapat-dapat. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga Panginoon, masisimulan namin ang gawain ito sa pagpupuri sa iyo. Bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na kumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Diyos na walang maipapantay sa iyong kadakilaan. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Nais ko manatili sa piling mo, maghapon at magdamag, Ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa'yo, nagpapakumbaba, iniibig kita, pinupuri ka. Ang mahalaga, pumapawi ng uhaw ko, wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kagalakan ko, wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Minsan pa ating papurihan ang ating Panginoon. Ang nais ko ay manatili sa piling
pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, pumapawi ng uhaw ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Lumalapit ako sa'yo, nagpapakumbaba, iniibig kita, pinupuri ka, iniibig kita, pinupuri ka. Ikaw ang mahalaga, pumapawi ng uhaw ko. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, pumapawi ng uhaw ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. So God, aming Panginoon at Diyos, tunay nga nakarapat-dapat kang purihin, parangalan, itanghal, luwalhatiin, O Diyos, pagkat Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang inyong pag-ibig ay wagas. Ikaw ay tapat at totoo sa iyong mga pangako. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Pamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman.
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tunay, O Diyos, na Ikaw ang karapat-dapat na sambahin ang papurihan at pag-alayan ng pagsamba. Kaya sa umagang ito, patuloy nating papurihan, buksan natin ang ating mga labi at itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Wala akong ibang itataas, kundi Ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon. Dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka. Wala akong ibang itataas. Sige po, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Ikaw, Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay upang siya'y sambahin. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon. Dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay tumutugon. Karapat-dapat ka sa aming
pagsamba. Ibuka natin ang ating mga labi sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kami ngayon'y namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat ka. Minsan pa, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo, kami ngayon'y namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo, kami ngayon namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo, kami ngayon namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat ka. Dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat ka. Dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang karapat-dapat na pag-alaya ng papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na walang katulad. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Ang Diyos na nagligtas sa atin at patuloy na umiibig sa atin ay deserve po niya yung pinakamataas na klase ng pagsamba. Amen. He deserved the highest praise and worship. Kaya palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayo? At ganun din po ang amin pong pagbati sa bawat isa na nakikinig sa atin sa online. Binabati po namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So nowadays po, mainit na topic sa social media
ang relasyon ng pamilya. There were some good, inspiring comments, and some also were meant to bash or discredit a person. Ngunit ang nakakalungkot, may mga pamilya na sira na ay lalo pang nasisira. At walang ibang nakikinabang sa mga bagay na ito ng tudo, kundi ang magnanakaw na si Satan. As John chapter 10 verse 10 says, his purpose is to steal, to kill, and to destroy. And it is up to us if we want our family to be his victims. That is why let us remain vigilant, love and pray for our family members, and we pray for others. Baka nakakalimutan natin, ipag-pray natin yung mga iba, pero nakakalimutan natin ipag-pray yung ating pamilya. So a reminder for each one of us to let us pray for our family. Huwag natin kakalimutan na ipanalangin po yung ating pamilya. At ito ay binigyan ng diin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa iglesia ng Efeso, regarding po yung relasyon ng wife and husband to love each other and to treat their children well, and children to obey and honor their parents. Amen po. So ang mensahe po natin ngayong umaga ay tungkol sa pamilya. And may I ask everyone to stand up and let us commit our yung gawain po natin sa umagang ito, the preaching of His Word and even the listening of His Word. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, God, we commit to you the reading and even the preaching of your words. We ask the Holy Spirit to be our guide and our teacher as we listen. And we also ask, Lord God, that you bless us exceedingly. Who listen, Lord, to your words. Bless even your servant, Lord. Use him as your worthy vessel to speak forth your counsel. And in Jesus' name, we rebuke and we cast out all the violence and schemes of the evil one to disturb us in appropriating your word this morning, O God. And may your name be glorified in our midst. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay amin pong dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Please remain standing as we read the Word of God. All together, tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. And if you have your Bible with you, open with me in the book of Ruth. Saan po natin makikita yung book of Ruth? Maybe it's a little bit difficult, kung may Bible kayo to find, kasi maliit lang po siya. And we can find it between Judges and 1 Samuel. Sa mga nanonood po sa atin, we also ask you to join us in prayer and reading the Word of God. Ruth chapter 1, verses 16 to 18. But Ruth replied, "Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us." When Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she said nothing more. May the Lord bless the reading of His words. Maraming salamat po at tayo po ay makakaupo. Ang background po ng verse na ito was when Naomi asked Ruth to an Orpah, to leave her, naiwanan na siya, and to go back to their mother's home. Dahil po, babalik na po si Naomi doon po sa Judah. Dahil po si Naomi po at ng
kanyang pamilya po ay pumunta po doon sa land ng Moab. At dahil doon sa land of Moab, namatay po yung kanyang husband at ang kanyang dalawang anak. At nagdesisyon siya na bumalik po doon sa Judah. Kaya ito po yung background nito. At yung dalawa po niyang manugang na si Ruth at saka si Orpah ay gusto po nilang sumama sa kanya sa pagbalik niya doon sa Judah. Pero sabi ni Naomi sa kanila, matanda na ako, hindi na ako pwedeng magkaanak, at kahit na magkaanak ako ngayon, maliliit pa sila, hindi nyo na sila pwedeng maging asawa pa. Kaya ang panawagan niya sa kanila ay bumalik na lang doon sa kanilang mga magulang. So yun po yung background po nito. And also, ang topic po natin ngayong umaga ay pinamagatan kong pagkamatapat. Tagalog po yung ating title. Gusto ko din pong i-share kung ano ang ibig sabihin po ng pagkamatapat. Sabi po niya dan, ang pagkamatapat ay ang pagkakaroon ng debosyon at pananalig sa isang tao, bansa, pangkat at layunin. Ang source ko po niyan ay, siyempre, yung si Google. Praise the Lord. So, the word of Ruth to Naomi is so encouraging, and striking, doon sa binasa po natin, kamangha-mangha at tagos sa puso. Kung titignan natin na mabuti, tagos talaga siya sa puso. And what transpired for her to say those words to Naomi, first, titignan po natin ang background ng buhay po ni Ruth. Sino po si Ruth? Si Ruth po ay manugang po ni Naomi, na isang Moabita, isang paganong babae na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, magkaiba sila ni Naomi ng pananampalataya. Dahil po si Naomi ay isang Israelita at ang sumasamba sa isang Diyos, at sumasamba po siya sa iisang Diyos na si Yahweh. Hindi ko lang alam kung sino ang asawa ni Ruth, kay Malon or kay Kilyon. Yun po yung pangalan ng anak ni Naomi, si Malon at Kilyon. Hindi ko lang alam kung sino doon ang asawa po ni Ruth dahil hindi po binanggit sa Bible. Tandaan po natin yung pangyayaring ito ay nangyari po sa Moab. At kanina sinabi ko paano napunta doon ang pamilya ni Naomi. Mababasa po natin iyan sa unang bahagi ng chapter 1, beginning from verse 1 hanggang 2. At ganito yung ating mababasa. Sabi po niya diyan, in the days when the judges ruled in Israel, a severe famine came upon the land. So a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and 2 sons with him. The man's name was Elimelech, and his wife was Naomi. Their 2 sons were Malon and Kilyon. They were Ephratites from Bethlehem in the land of Judah. And when they reached Moab, they settled there. Hindi lang ang buhay ni Ruth ang nais ng Panginoon na makita natin para matuto po tayo. Maging po ang buhay ng pamilya ni Naomi. Just like what we have read in chapter 1, verses 1 to 2, Naomi was the wife of Elimelech, a man from Bethlehem in Judah who left his home because of severe famine in Israel and went to live in the land of Moab. So while in Moab, Elimelech died, and 10 years after, both Malon and Kilyon also died. At naiwan po si Naomi na ang kasama na lang niya ay yung kanyang dalawang manugang na si Ruth at si Orpah. Yung pag-alis po ni Elimelech, yung asawa po, yung pamilya po, to find greener pasture in the land of Moab also reminds me what happened to Abraham. Maalala pa ba natin yung mga naging topic natin noon tungkol kay Abraham? Marami tayong napag-aralan tungkol kay Abraham. So napaalala sa akin yung story ni Abraham and his family in Genesis. Because of severe famine, they also left the promised land for Egypt. At nakita natin ang naging resulta
ng pagpunta nila sa Egypt. And if you are still doubting the call of Abraham and Israel as a chosen people of God, see for yourselves what is happening in the Middle East because of Hagar. Diba? Nakita natin dahil kay Hagar, yun po yung resulta ng pagpunta po nila doon sa Egypt. Ano po? Doon po dumating si Hagar sa buhay po nila at yun po ngayon ang nakikita natin na resulta sa mga nangyayari ngayon sa ating kapanahunan, lalong-lalo na sa Middle East. When Naomi was left alone because of the death of her husband and sons, she said, at ito ay babasahin ko po sa Tagalog, ano po, hindi ko alam kung nailagay ko dyan. Ayan, sa Ruth chapter 1 verse 13, nung namatay po yung kanyang asawa, ganito po yung mga sinabi ni Naomi. Sabi niya, pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko na nais madamay kayo sa aking kasawian. Ito po ay yung uling bahagi po ng verse 13. And then in verse 20, sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Ito ay yung nakabalik na po siya sa Judah. At winelcome siya ng mga kababaihan doon. At sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawihan sa buhay. What lesson we can learn from this? Sa buhay po ni Ruth. What lesson we can learn from this? Yung naging action po ng kanyang si Elimelech, yung kanyang asawa. So may naganap na pagtataksil sa bayang ipinagkaloob ni Yahweh kay Elimelech ng kanyang pamilya bilang pinili ni Yahweh. Alam natin that they are a chosen people of God. They put them in the promised land. At ang pag-alis po ni Elimelech, whatever is the reason, ay isang uri po ng pagtataksil o disloyalty sa Diyos na tumawag sa kanila. Okay? At ito ay nagresulta sa pagiging miserable ng buhay po ni Naomi. Just like what happened to Abraham. As she confessed and acknowledged through the verses that we have just read. So ito yung katotohanan na dapat po nating isapuso. Ano man ang ating sitwasyon, at pangangailangan, huwag po tayong lumayo sa Diyos. Amen? Amen po ba? Ano man po ang ating sitwasyon at pangangailangan, huwag po tayong lumayo sa Diyos. Bagkus dapat lalo tayong magtiwala sa Kanyang pangako at kumapit sa Kanya. We must trust the Lord at all times. Apostle Paul said in Philippians chapter 4 verse 19, anong sabi po niya sa atin? I will supply all your needs at buhat sa hindi mauubos na kayamanan, sabi niya, di ba? Doon. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ito ay isa lamang sa mga maraming pangako ng Diyos sa atin na dapat po natin panghawakan. Kung alam po natin sa ating puso at isip na tinawag tayo ng Panginoon, let us remain loyal to Him, whatever the cost. Amen po. Whatever the cost. Because even when our parents, our family will forsake us, and vice versa, anong sabi po niya doon sa Psalms chapter 27 verse 10, ang sabi niya, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Pangako yan ng Panginoon sa atin. But nevertheless, the God of Naomi, our God, is always loving, faithful, merciful, and gracious, who will never forsake those who believes. Kaya despite of Naomi's family's disloyalty to Yahweh, and despite of having a pagan daughters-in-law, hindi po nakalimutan ni Yahweh si Naomi. At pinagpala siyang muli at ibinalik sa kanya ng makailang ulit nang nawala sa kanya. Ruth was better than 7 sons to her.
And despite of her sons disobeying Yahweh, ito pa, mayroon pang ginawa na hindi maganda, di po ba? Alam natin na kaya sila pinili ng Panginoon Diyos dahil ayaw po nilang inequally with pagan, di po ba? Alam natin po yan. Pero ang ginawa po ng mga anak po ni Naomi, nakipag-asawa po sila sa mga paganong babae. Kagaya po ni Ruth. So isa din pong kasalanan sa Panginoon. Pero makikita natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po ni Naomi. Kaya sabi ko, despite of her sons disobeying the commands of Yahweh not to unequally yoke with unbelievers, with pagan, so ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Sabi niya doon sa 14, yan makikita natin po dyan. Makikita natin kung paano pinagpala ng Panginoon si Naomi. Sinabi ng mga kababahian kay Naomi, purihin si Yahweh. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalingas sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-aalaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Yun po yung sinabi ko kanina. Pangalawa po, si Ruth ba ay naging matapat kay Naomi ng wala lang? Si Ruth ba ay naging matapat kay Naomi ng wala dahilan? For sure, may dahilan, di po ba? May dahilan kung bakit naging matapat po si Ruth kay Naomi. Ruth, together with Orpah, the other daughter-in-law, hold tightly on Naomi. Noong aalis na siya sa Moab, parang mga batang ayaw kumawala. Itong si Orpah at saka si Ruth, yung kanyang manugang, kay Naomi. Ayaw nila. Nabasa na ba ninyo ang book ng Ruth? Sino po dito ang nakabasa ng book of Ruth? I encourage you to read the book. Make this as your meditation for the rest of the day. It only consists of 4 chapters. 4 lang po na chapters ito, hindi naman po mahaba. And I will tell you, it will help you, especially in mending your broken hearts and relationships. You will be blessed. It is my meditation for almost a month now. Sa aking pagtulog at sa aking pong paggising, laging pinapaalala sa akin ng Diyos ang buhay ni Ruth at Naomi. So ano kaya ang nangyari sa buhay ni Naomi? Bagamat nakita natin, nabasa natin that she considered her life unfortunate and cursed by God. Natural lang kay Naomi na magtampo, di po ba? Pero nagtampo kaya si Naomi sa Diyos? But one thing for sure, Naomi learned not to entertain evil and hatred in her heart, but love the Lord. Kagaya po ng sabi po ng Romans. Yan, Romans chapter 12 verse 9. Sabi niya diyan, ano yung pangaral sa atin ni Apostol Pablo? Let love be sincere. Hate what is evil. Hold on to what is good. Ito yung nakita ko, na kalooban po ni Naomi. Despite doon sa kanyang kalalagayan. Hindi po siya nag-entertain ng evil and hatred doon sa kanyang puso o sama ng loob sa Diyos, but love for God. Kahit po namatay ang kanyang asawa at mga anak, naiwan siyang mag-isa sa lugar ng Moab, napapalibutan po siya ng paganong mga Moabita. She learned acceptance and forgiveness to herself. And she received healing to her broken heart.
Dahil hindi po niya pwedeng gampanan yung kanyang pagiging mabuting manugang o biyanan kung walang healing na nangyari sa kanya dahil sa nangyaring kabiguan while she is in the land of Moab. Alam niyo po, sa Israel po, bata pa lang sila, tinuturo na sa kanila ang Torah. Yung Torah is the first 5 books of the Old Testament, given by God to the Israelites sa pamamagitan po ni Moses. Children were trained in the way they should go, through the word of Yahweh, through the Torah. Okay. Torah was part of their inheritance. Ito ay itinuturo sa lahat ng mga bata sa Israel at young age. Ito po yung aking, sabi po niya dyan, ito po yung aking na-research. Sabi niya, in traditional Jewish education, a student by the age of 6 would attend synagogue schools. Dito po, sa Israel po yan. By around 10 years of age, they would have learned and memorized the first 5 books of the Bible, called the Torah. Jewish rabbis would instruct students with an assortment of memorization methods. Just like what was said in Proverbs chapter 22, verse 6, sabi po niya dyan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So the word of God she learned at young age, serve as a lamp unto her feet and a light unto her path. Ganon po yung nangyari kay Naomi. Psalms 119 verse 105, ang sabi po niya doon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi po niya doon. So yun po yung naging kalakasan po ni Naomi. Kaya sabi ko kanina, yun po yung nakita ni Ruth na dahilan at ni Orpah kung bakit ganun na lang yung devotion nila kay Naomi. And Naomi shared her faith. Okay. She shared her faith to her daughter-in-laws. She walked the talk. And she waited for God patiently. Yan po yung mga ipinakita ng Panginoon habang nag-aaral po ako ng kanyang salita. Nakahakter po ni Naomi, So let us teach the word of God to our children. Pangaral po natin ang salita ng Panginoon sa ating mga anak. Pero kung lumipas na ang panahon at hindi po natin ito na ituro sa ating mga anak at nahihirapan na po tayong ituro sa kanila dahil malalaki na po sila at may sarili na po silang mga desisyon, tandaan po natin sa school, meron silang tinatawag na make-up. Di po ba sa school? Mga estudyante, di ba, may make-up? Di ba? Hindi po yung paglagay ng make-up, Okay. Baka tumaas yung grado nila at makapasa sila. So, ganun din po tayo, sa buhay natin sa mundo, nagbibigay ng Diyos ng maraming pagkakataon para po itama po natin yung mga pagkukulang po natin, yung mga pagkakapali po natin sa ating mga anak, and vice versa. So, go back to what the Bible teaches us and obey. Train up a child in the way he should go. Mahalaga po ang pag-amin sa ating sarili tungkol po sa ating kahinaan at kakulangan. Dahil hindi tayo matutulungan ng Diyos sa ating mga suliranin kung patuloy po tayong mapagmataas. At hindi po natin kayang patawarin yung ating mga sarili. Remember, God lovingly forgives us. And you must forgive yourself. Alam niyo po, ito po yung problema ng marami. Kahit mananampalataya, that is why we are emotionally unstable and stressed. We cannot forgive ourselves. Hindi natin kayang aminin yung ating kahinaan, yung ating mga kakulangan. And we cannot forgive ourselves. That is why it resulted to emotionally unstable tayo, stressed po tayo. We entertain resentment and bitterness in our hearts instead of loving unconditionally.
which is the greatest of all. Ano po ang sabi niya po doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13? Sabi po niya, and now these three remains, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. So let us follow the example of Naomi. Ano po? Sa dami ng kanyang pinagdaanan, she even considered herself cursed by God. But there is calmness in her heart. Ano po? There is calmness in her heart. Dahil hindi po siya lumayo sa turo ng salita ng Diyos sa kanya. Hindi po siya lumayo. I don't know if she had a spiritual family in Moab to encourage her. Tayo, ang dami po natin, ano po. Pero nagawa po niyang maging asin at ilaw sa kanyang mga manugang. In return, in God's perfect time, God rewarded yung pagkamatapat po ni Naomi kay Yahweh by providing her a good and wealthy family's redeemer. Nagbigay po ng Diyos sa pamilya ni Naomi ng isang mabuti, mayaman na magre-redeem po sa kanyang pamilya in the person of Boaz. Sino po si Boaz? Actually, si Boaz is not the primary redeemer of the family. Mayroon pang isa. But the primary redeemer, sabi niya, hindi ko i-redeem si Naomi. Hindi ko aasawain si Ruth. Kaya si Boaz ang naging redeemer ng pamilya. And Boaz was so good, so generous to Ruth and Naomi. Even right after they arrived in Israel, dahil po nabalitaan po ni Boaz yung kabutihan po ni Ruth kay Naomi, ano po, ganun na lamang po yung pagpapala na binigay po ni Boaz kay Ruth. Kaya sabi ko, basahin po ninyo yung Book of Ruth. Marami po tayong matututunan po dyan. Likewise, because of the faith that Naomi had passed on to Ruth, Ruth learned loyalty. And I believe also Orpah. Kaya nga lang talagang nagmakaawa si Naomi kasi. Nagmakaawa si Naomi sa kanila. Sabi niya, wala na kayong makukuha sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Kaya lang nakita natin si Ruth. Si Ruth talagang hindi siya sumuko. Hindi niya sinukuan si Naomi. Kaya sino po dito yung mga biyanan? Remember to treat your in-laws like Naomi treated hers. Dahil pag ginawa po natin iyan, hindi nila po tayo iiwanan hanggang sa pagtanda natin. Kahit po wala na ang inyong mga sariling anak, sila ang magiging kayamanan natin sa ating pagtanda. At syempre, wala po silang masasabi tungkol sa inyo. At madali po nating maibahagi ang ating pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa kanila. So be salt. Be a salt. Pinangungunaan ko na po si Pastor sa mensahe niya atin sa next Sunday, which is our theme. Be a salt and light so that the name of the Lord will represent. They will not despise, but hold Him in high regards. At hindi lang ang pagkamatapat po ni Naomi ang nakita ng Diyos, maging po yung pagkamatapat ni Ruth ay pinangalan po ni Yahweh. Ruth not only loyal to Naomi, but accepted entirety. Ruth accepted the entirety of what Naomi holds on to and believes in. Ano po yung napakahalaga po na pananampalataya po ni Naomi? Sabi po niya sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is our Lord, one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. At naniniwala po ako na ito po yung turning point sa buhay po ni Ruth. Ang kanya pong pagkilala at pagyakap sa katotohanan ito, that there is no other God but Yahweh. Amen? Amen po. Kunting lilihis lang po ako sandali sa mensahe.
to follow up an important truth because of what is happening in the Middle East. At marami po sa atin na hindi pa rin kumikilala sa katotohanan ito. Ano po? Na kung gagawin lang ng tao ang ginawa ni Ruth, it will pave way for blessings in the whole wide world and stop the curse. Alam niyo po, after the fall of man, lahat po tayo, including Abraham, worship pagan gods. Lahat po tayo because of the fall. We worship pagan gods. Lahat tayo ay pagano. In Genesis chapter 6, verse 6, sabi mo po dyan, and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. So man is so wicked, but God's purpose no one can deny. He gave a chance to humanity to exist through Noah. God destroyed humanity through the flood, but saved Noah and his family. So from Noah came Abram, and God called Abram. By faith, Abram obeyed God. At sa kanya po nagmula yung bayang Israel na kanyang pinili to bear his name. And so that all the pagan nations will know that there is God in Israel. That there is God in Israel. Walang ibang Diyos sa Israel lang. Ngayon, kung nakikita po natin ang mga kaganapan po sa Lebanon, sa Gaza, sa mga lugar na control po ng Israel, ay marami pong namamatay. I hope you understand why. Sana naintindihan natin kung bakit. Because if we have to read the Word of God. Because of wickedness, noon pa inutusan ng Diyos ang Israel na lipulin ang lahat ng mga paganong nasyon. Kabilang po tayo dyan. Sa 1 Samuel chapter 15. But King Saul and the Israelites disobeyed God. And for a reason that we are grateful. Dahil pag ginawa po nila yon, wala po tayo ngayon. Because if that happens po, wala tayo ngayon. But God is sovereign, di po ba? God is sovereign. And we are so thankful for the life of Naomi and Ruth. Makikita po natin iyan as we conclude the preaching of God's Word. God honors the loyalty of Ruth and rewarded her exceedingly. At maging tayo ay kasama sa pinagpala ng Diyos dahil sa pagkamatapat po ni Ruth. Alam niyo kung bakit? Ruth became the mother of Obed, who became the father of Jesse and the grandfather of David, Israel's first great king, the descendants of our Lord Jesus Christ. Diba? Kaya, napakabuti ng Diyos. Hindi natin kayang haarukin yung mga plano ng Diyos. That is why in honor to her name, our scripture today, where our text is taken, was named after her. Di po ba? Yung binabasa natin ngayon na Ruth, that was named after Ruth, the book of Ruth. In conclusion po, God teaches us to obey our parents and honors them. In Ephesians chapter 6 verse 1, to makikita po natin yon. When Ruth decided to cling on to Naomi, to embrace her belief, her country, her God, in spite of Naomi's plea to return to his parents, it was not dishonoring her Moabite parents. Hindi po, ibig sabihin, dinidishonor po ni Ruth yung kanyang magulang sa Moab. It was a decision done by faith, like Abraham, when he left her parents in Haran to obey God. That is why sabi po niya dun sa Matthew chapter 10, verse 37, ano po niya? Sabi po niya, if you love your father and mother more than you love me, you are not worthy of being mine. And if you love your sons or daughters more than me, you are not worthy of being mine.
And when we love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, there is no law against Against such, there is no law. Likewise po, kagaya din po ni Naomi, in submission to her husband, Elimelech, she went to Moab. Siguro si Naomi, nakipagpan din siya kay Elimelech. Maaring nakipagtalo din siya kay Elimelech. Sabi niya, bakit tayo pupunta doon? Diba dito ang pangako ng Panginoon sa atin? Pero, in submission to her husband, diba? Elimelech, they went to Moab, she went to Moab. And then in Moab, she lost everything because she believed the judgment of God was upon her. Pero hindi siya lumayo sa Diyos. Kundi nanatili siyang tapat at nakatuon doon sa pangako ni Yahweh sa kanya. Sa mga beloved po namin, mga widowed like Naomi, God is your ever faithful partner. Amen po. God is your ever faithful partner. Hindi po kayo iiwan. At bago po ako magtapos, ito ay isang patutulang tungkol sa aking mahal na ina. She is already 80 plus years of age now. Nag-iisa po siya sa aming tahanan sa La Union. Dahil iniwan na siya ng aming ama 7 years ago. Though from time to time binibisita po namin siya dahil ayaw niyang iwanan ng aming tahanan. Gusto niyang nandun siya sa aming tahanan. At kapag tinatanong po siya ng kapitbahay at maging kami, kung hindi siya natatakot o nababahala sa kanyang pag-iisa. Ang tugon niya na may kagalakan sa kanyang puso, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Bakit ako matatakot? At ang nakakatuwang makita ko sa kanya, at ang kanyang patuloy na pananalangin, yung kanyang patuloy na pagbabasa ng Biblia. Kapag tapos na yung kanyang mga gawain, bago mamahinga sa gabi, binabasa po niya yung lumang Biblia niya na Ilocano. Binabasa po niya doon. At almost ilapat na po niya yung kanyang mata sa kanyang binabasa. Dati malinaw pa yung kanyang mga mata. At pag binibisita ko siya sa La Union, siya yung pinagbabasa ko. Pinagbabasa ko siya. Ikaw naman ang magbasa. Pero sadyang sa ating pagtanda, lumalabo na talaga yung ating mga paningin. Ngunit hindi pa rin siya huminto sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit kaya? Kasi dahil sa salita ng Diyos, ang tunay na nagko-comfort po sa atin. Amen po? Ang salita po ng Diyos, ang tunay po na nagko-comfort sa atin. Ang dami talaga nating matutunan sa buhay ni Naomi at Ruth. Don't miss to read the book of Ruth. Pagpalain tayo ng Panginoon at sa Kanya lahat ang kapurihan. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa buhay po ni Naomi at sa buhay po ni Ruth, Lord. Salamat po, Panginoon, na sa araw po na ito, ipinakita po ninyo, Panginoon, yung kahalagaan, Panginoon, ng iyong mga salita, na hindi po namin dapat panghinawaan sa pagbabasa, Panginoon. Hindi po namin dapat ma-miss, Panginoon, yung oportunidad na ibinibigay mo sa amin na habang nasa amin pa, O Diyos, ang iyong mga salita, while we can still find and seek you through your words, Lord. Panginoon, nawa lahat po kami ay magkaroon, Panginoon, ng passion na patuloy na makinig, patuloy na magbasa ng inyong mga salita. Dahil ito yung tanging kayamanan, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Pinupuri ka namin, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samodalangin. Amen. At Amen. Tayo po ay dadako po sa atin pong breaking of the bread.
Ang breaking of the bread po o yung Holy Communion ay pinakamahalagang dahilan ng ating pagtitipon sa araw po na ito. Ano po? Ito po ay napakahalagang dahilan po kung bakit po tayo nagtitipon. Dahil ito po ay pag-ala-ala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa cross ng Kalbaryo. And I encourage you and exhort everyone to take the communion holy and worthy in the sight of God, being loyal to the only one true God. Amen. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and to Him alone we give our devotion. And before we partake the bread and drink from the cup, may I ask everyone again to bow with me in reverence to God as we pray and take this opportunity to reflect and think of all the goodness of God upon our lives. Ano po? Alalahanin po natin ang kadakilaan po ng ating Panginoong Hesukristo sa oras na ito. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior, we come humbly before you, thanking and praising and worshiping you for all the good things that you have done. We cannot outgive you, Lord, and you give everything, even our own breath. And because of your loving kindness and grace, we are worthy to take part in this Holy Communion. Lord, search us and cleanse us. Take away all that is hindering us to receive your blessings. And let love, joy, and peace reign in our hearts today and forever. And all these things, Lord, we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Inihiling ko po ang bawat isa na tumayo. Itaas po natin yung ating bahagi, yung tinapay po. Ang tinapay po ay sinisimbolo po ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. The Word of God through the Apostle Paul said in his letter to the Corinthians in chapter 11, on the night Jesus was betrayed, he took the bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is broken for you. Eat this in remembrance of me. Kainin po natin yung atin pong bahagi. Itaas po natin yung hawak nating cup na may lamang inumin na sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tumigis doon sa cross ng Kalbaryo at luminis po sa lahat ng ating mga kasalanan. Again, in the letter of Paul to the Corinthians, sabi po niya, in the same way after supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Inumin po natin yung atin pong bahagi. Tayo po ay makakaupo. Maraming salamat po.